So ito yung balita kahapon. Ayan, no? Cop claims lawmakers forced him to confirm drug war reward system. Ayan yung nangyari. A Philippine National Police official claimed before the Senate Blue Ribbon Committee, so ito yung hearing kahapon, yung Blue Ribbon, investigating the Duterte administration's drug war, that House Quadcom co-chair Dan Fernandez told him to confirm the drug war reward system. Ayun. Siya daw ay pinilit na gumawa ng testimonya para kumpirmahin yung mga sinasabi ni Garma tungkol sa reward system. Ganun daw yung naganap. Ito ho yung quote from his statement. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mong alam mo ang reward system, i-confirm mo lang, sabi ni Grijaldo. It's an interesting story, mga kutsero. Kasi alam naman natin na for the past ilang araw na lumipas nung nag-umpisang magkaroon ng hidwaan itong si Senator Bato at saka si Kong Dan Fernandez. At for the most part, nanggagaling yan doon sa non-attendance, no? Sa non-attendance ni Senator Bato sa Quadcom. Yun yung punot dulo niyan. Kasi itong si Bato, ever since, umpisa pa lamang ng Quadcom, ayaw niya talagang umatin. At paulit-ulit ho siyang iniimbita para umatin ng Quadcom hearing. And alam naman natin, mga kotsero, na itong si Bato, isa sa mga accomplices, ayan, yun na lang, isa sa mga accomplices ng conspiracy ng war on drugs. Take note, ay tinatawag ko siyang conspiracy because para maisama mo yung complicity ng lahat, it has to be a conspiracy. And basic lang naman ang ibig sabihin ng conspiracy sa revised penal code. A conspiracy essentially is an agreement between or among two or more persons to commit a crime. That's it. Ganun lang kasimple. Isa lamang itong agreement na gumawa ng krimen. Yun lang naman. And essentially, the crime here is genocide or crimes against humanity. So in this conspiracy of committing genocide and crimes against humanity, tatlo silang, ang principal ho dyan ay si Rodrigo Roa Duterte. Kasi siya yung gumawa ng policy. Siya yung nag-utos kill, kill, kill. Kill them all. Papatayin ko kayong lahat. Sinabi pa nga kahapon nagpalakpakan pa yung mga, apparently, ngayon na natuklasan natin, ito kasing si PDP Laban, masyado excited. Masyado siyang proud. Yung gallery ng Senado ay punong-puno ng PDP Laban. Ulitin natin. Mga kotsero namnamin nyo ng konti yon. Namnamin nyo ho ng bahagya. Yung gallery mismo ng Senado, pinuno nila ng PDP Laban. PDP Laban yan. Verified account yan. PDP Laban, got your back, Tatay Digong. Ayan legit yan, guys. Hindi ako nagjo-joke dyan. Ayan PDP Laban yan, website, Facebook page, Pinuno nila. Sila pala yung nagpalakpakan sa background. Sila yung pinagsabihan ni Coco Pimentel na stop clapping, stop clapping. Nung sinabi ni Digong na wag nyo akong ibabalik, papatayin, dodoblehin ko yung pagpatay, parang ganun. Palakpakan sila. What the hell? What kind of mentality do these people have, mga kotsero? But anyway, kahapon, nagkaroon nga ng ganong klaseng hearing. And then, nagpuntahan yung mga DDS. At dito nga, apparently, ang gustong palabasin ni Grijaldo, siya daw ay pinipilit. Pinilit daw siya magtestimonya. Ay, hindi. Kaya ako pala na-mention yung sa
sa Senate hearing tsaka yung nasa gallery is because si Bato de la Rosa is trying to avoid discussing yung kanyang participation sa conspiracy ng crimes against humanity ni Digonggo. Yun yung gusto kong sabihin doon kanina. Kaya ako siya binring up. Gusto ni Bato, hindi na akong pa-participate sa Quadcom. Dito lang ako. At what's more, wait, there's more. Sisiraan ko yung Quadcom. Ilang beses pinatutsyadahan ni Bato de la Rosa yung Quadcom sa hearing kahapon. Daming beses, di ba? Panoorin natin yung sagot ng Dan Fernandez tsaka Benny Abante. Actually, itong sa nakuha ko, more on Dan Fernandez yung nagsasalita. Kasi si Benny Abante, medyo nandun pa sa latter part ng interview nagsalita. At saka sa umpisa, yung opening statement siya. Una-una talagang there was a incident na talagang pinatawag namin siya. Pero not on our own volition. Because it was Colonel Garma, sa what I'm saying sa mga interview sa akin, that asked na kausapin si Colonel Grijaldo. Kasi si Colonel Grijaldo, according to Colonel Garma, is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama, doon si Colonel Grijaldo. So, tawagin na natin. So, it was at the back of the Quadcom. So, nang kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, kausapin natin kasi nga kaibigan daw, siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. So, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na kami lang. Kasi we always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yun din ang sinabi ko sa media that prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma. And I asked the permission of the chairman to be with me. And he accompanied me para at least transparent talaga yung usapan. Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na nandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses at the two lawyers ni Garma, si chairman, saka ako, and then somebody, kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So, we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko, ito, sabi ni Garma, makukonfirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. So, pinoint ko pa iba, yung 1999. Tama yung sinasabi niya. Pero yung kinuwers namin siya at inaras namin siya, kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng threat eh. Gagamitan mo siya ng force eh. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba? There was still a lot of time for him to react eh. Unfortunately, hindi niya yung ginawa. At the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us not telling, yung sa mga chairman, like si Ace, si Chairman Acop, saka si Congressman Paduano, about do sa isyong yon. Kung pipilitin namin siyang magsalita, and it will be against sa ating procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. So yun yung tunay na nangyari. But of course, meron din ako sinasabi na issue na yung reason kung bakit niya ginawa yon. According to the testimony of Congressman Dan Fernandez, ang nangyari daw ay pinapunta nga daw siya to a private meeting dahil allegedly sinabi ni Garma na si Grijaldo alam ang sistema ng reward system. Nung tinanong siya, so in-invite, kinausap, and part of the vetting process, vetting process, i-check mo. Ito-double check mo kung tama ba yung impormasyon na ibinibigay sa'yo. I-check mo kung siya ba talaga totoong witness o nagpapanggap lang. So, yun yung ginagawa nila. During the vetting process, tinanong nila, may tinuro, paragraph 17. Ang tanong, hindi raw sinabi na ikumpirma mo to. Kasi ang pagkakaintindi ni Grijaldo,
According to Grijaldo, ang sabi niya, Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Kong Garma. Sabihin mong, alam mo ang reward system, i-confirm mo lang. So, something was lost in translation? Hindi naintindihan ni Grijaldo kung ano yung sinasabi ni Kong Dan Fernandez? Or sadya niyang binali yung sinabi ni Kong Dan Fernandez? Dalawa lang naman ang pwede mangyari dyan. Ganun lang naman yun eh. Wala namang iba. Kasi kung mali yung pagkakaintindi niya, kasi allegedly sinasabi ni Kong Dan Fernandez, ipinakita doon niya talaga yung papel. So totoo, kumpirmado natin na mayroong papel. At kumpirmado na may itinuro sa papel. Sinabi pa nga ni Kong Dan Fernandez, may itinuro, number 17. Kinumpirma din na iyon ay supplemental affidavit ni Garma. Sinabi rin ni Kong Dan Fernandez, supplemental affidavit ni Garma. Pero, ang pinagkaiba sa kwento ni Kong Dan Fernandez at doon kay Grijaldo, yung kay Kong Dan Fernandez, ang sa kanya, ay patanong, makukumpirma mo ba to? Sabi, yun ang sinabi ni Kong Dan Fernandez. At eto pa, may witnesses siya. Patay. 3 ang kanyang witnesses. Yung isa na hindi niya alam ang pangalan, na staff daw ng lower house. Isang tao na kilala niya sa mukha, pero staff ng lower house, hindi lang niya alam ang pangalan. At 2 abogado ni Garma na nandun as witnesses. Kaya pala matapang si Kong Dan Fernandez. Kaya pala malakas ang loob niya. Kasi may 3 siyang witness eh. So ang tanong, either ganun kaangat si Grijaldo para hindi niya maintindihan yung sinasabi ni Kong Dan Fernandez, or binabali niya yung totoong nangyari. Which is which? Ang makapagpatunay dyan ay yung 2 abogado ni Garma at yung nag-iisang witness na sinasabi ni Kong Dan Fernandez na kilala niya sa mukha pero hindi niya alam ang pangalan. Yun ang makapagpatunay dyan. So, ba't ako, feeling ko, I'm leaning towards baka nabali yung salita. Kasi hindi naman siguro ganun katanga si Grijaldo. Kernel yun, di ba? Kernel Grijaldo. Hindi naman siguro siya ganun kaangat para isipin na ma-misinterpret yung tanong na hindi niya maintindihan if something is a statement or something is a question. Hindi naman siguro siya angat. So let's see. Tignan natin kung anong mangyayari. Pero tuloy natin yung video. Mahaba pa to eh. Yun yung aking analysis dun sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and, against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. What happened nang invite namin with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo because it was asked by Colonel Garma. And sa amin, yun ang nakita kong naging repercussion ng ginawa namin. But of course, in every betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Opo, sorry, follow up lang sir dun sa sinabi nyo yung nakikita nyo itong ay demolition. Ano rin po yung masasabi nyo na paulit-ulit sinabi ni former President Duterte na subornation of perjury at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against about this against you po sir. Ano pong masasabi niyo ron at bakit po ba nung meeting wala ring abogado mismo kasi ang nasabi niyo po ang may abogado si Garma but po walang abogado si Grijaldo? Kasi betting process pa lamang yun eh. Alam mo sa Kongreso, inakausap muna namin and then kapag nalaman namin na pwede natin i-validate yung mga sinasabi niya, then the lawyers will come out. So, that time, wala namang lawyer na dala si Grijaldo during that time Ang may lawyer doon is si Garma. And that's the reason why we asked na kung pwede yung 2 lawyer pumunta doon para at least transparent yung usapan. Now, kung nagsabi siya na, yes sir, kinoconfirm ko po yan, alam ko po yung reward system. And then, bring your lawyer. Yun ang namin, yun ang sistema ng procedure namin sa betting Kasi otherwise... So apparently, hindi pa pala talaga siya resource person.
Kinukumpirma pa lang kung pwede siyang gawing resource person. Kasi kung may alam siya, natural, edi sasama siya sa ano. Gagawin siyang witness, gagawin siyang resource person. Diba? Kung may alam siya, o di, definitely, gagawin siyang resource person. Kaso apparently, hindi pa pala yun ang sitwasyon. They're not even asking him for a statement. Hindi pa nga siya under oath eh. So, paano niya mapaperjure? Anong pinerjure niya kung hindi pa siya under oath? Paano? Saan mo huhugutin ang perjury doon? No? Or subornation to perjury. Subornation yata yung pagkakarinig ko. Bakit ang kakasuhan ng perjury ay yung Quadcom? Eh, hindi pala siya under oath. Vinevet pa lang siya. Chine-check pa lang kung pwede siyang gawing resource person. So, technically, hindi pa siya resource person. He's not even a witness. Ang sinabi pa nga kala kong Dan Fernandez, wala raw siyang alam. Kaya hindi siya kinuha resource person. Wala siyang alam. So, ngayon, mga kotsero, saan nanggaling yung pinilit? Think about it. Isipin niyo po, mga kotsero. Saan manggagaling yung pinilit? Kung hindi naman siya pina-appear in the first place. Kung yung pinilit, mga kotsero, yung ginawa ni Bato de la Rosa kay Kerwin Espinosa. Yun ang pinilit. Di ba? Sinundo sa airport, isinakay sa sasakyan, may 2 pulis sa tabi, nasa harapan si Bato de la Rosa. Tinanong si Kerwin Espinosa, hindi pala tinanong, kinausap, ang sinabi, idiin mo si Laila de Lima sa drugs. Yun ang pinilit. Tapos noon, after nilang mag-usap sa loob ng sasakyan, lo and behold, the following hearing, ando na. Si Kerwin Espinosa, dinidiin na si Laila de Lima. O, yun. Pwede mong i-perjure yun. Kaya nga nag-recant ng testimonya, di ba? Di ba, si Kerwin Espinosa. Nag-apologize pa nga harap-harapan kasama kay Laila de Lima doon sa Quadcom eh. Feel niya, sabi ni si Marikit, feel daw ni Grijaldo na haras siya. Okay, feelings pala niya. Facts only, no feelings. Facts only. Feelings don't matter sa mga kasong ganito. Only the facts. Think about it. Ang nag-bring up sa issue or ang nag-bring up sa pagkatao ni Grijaldo ay si Garma mismo. Ang naglapit ng nitong sinabi nito ni Garma kay Kong Dan Fernandez ay yung mga abogado ni Garma. So, para kumpirmahin kung totoo yung sinasabi ni Grijaldo, inimbita nila to be sa isang private meeting with 3 witnesses. Yung isang taga-Congress na hindi niya maalala ang pangalan pero kilala niya sa mukha at yung 2 lawyer ni Garma. Tapos, lo and behold, lalabas si Grijaldo sa Senate, all of a sudden, biglang sasabihin niya, hinaras at pinilit siya. Hindi nga siya naging resource person. Buti sana kung naging resource person siya eh. Maniniwala pa ako eh. Di ba? Think about it. Pinilit siya, tapos naging resource person. Yun, pwede. Posible yun. Posible, pag ganun. Wag muna natin pansinin si Kong Abante kasi si Kong Abante parang pwede mong yan eh. Parang complicit to the harassment eh, if ever. Kasi magkakampi sila eh. Pero yung ibang tao. Third party. Magkakampi kasi sa Quadcom si Kong Abante tsaka si Kong Dan Fernandez. Mga kotsero, kung nagpatuloy etong si Grijaldo sa pagiging resource person, pwede. Posible yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Posible yung script nila. Posible talaga. Kasi nagtuloy eh. Di ba? Under oath siya. Di ba? Nag-take siya ng oath. I swear to tell the truth and nothing but the truth. May Bible pa yun. Ganyan. So, help me God. Ayun. Under oath ka na. Pwede kang maparusahan ng perjury, under penalty of perjury. Kaso hindi pa eh. Hindi nga siya naging resource person. Di ba? Ang labo guys. Ang labo. Kung una pa
may co-course na namin siya. Alam namin, babalikan kami niyan. Hindi, we're not like that. And you have to remember that we have a lot of evidences already. As a matter of fact, yung ating pong sinasabi natin na corroborative, no? Na-corroborate na eh. Actually, hindi naman kay Colonel Garma nagsimula yan eh. Doon sa dalawang PDL. Totoo. Na kinaraborate ni Jimmy Portalesa, kinaraborate ni Warden Padilla. Saka lamang dumating si Colonel Garma, saka lang dumating si Commissioner Leonardo. So now, sinasabi ni Garma na ito, meron pang isang kaibigan ako na magko-corroborate doon sa mga sinabi ko. Well, actually, kahit wala siya, hindi nga siya pinag-uusapan namin, kaya nagulat ako nang nandun lang siya, nagsasalita siya against us. Well, script nila yun eh. Script nila yun. Bahala sila doon. Well, panindigan niya kung ano magiging repercussion sa kanya dahil nga, we will not take that sitting down. Of course, yung kanyang affidavit na kinores, hinaras, and under oath siya, mabigat yun. And we will do something. And this will be collective. I mean, not me, not him, but the whole of the Quadcom. Because the integrity of the Quadcom is at stake here. Right. And we have done nothing wrong. Sir, sorry, yung sa statement lang po ni former President Duterte about subornation of perjury, ano pong masasabi nyo doon na he even said na magpa-file siya ng case about this? Well, ako, carry on. We will take action on that. Kung magpa-file sila sa amin, then yun ang mga repercussion of the things that we are doing for the Quadcom and for the Filipino people. And if this is the way that we need to act on certain things that happen, then we will confront the issue. Opo. Sir, sabi po ninyo, the Quadcom will not take this sitting down. May legal action po ba kayong binabalak? And kung meron po, sino po yung kakasuhan nyo and ano pong kaso? So we haven't talked about it yet, no? But ako, sa akin, kami ni Chair, actually ngayon lang kami nakita ni Chairman Abante, but of course parang hindi naman tama kung we will take this sitting down, no? We need to ferret out the deeper reason why this happened, that somebody will take his oath doon sa Senado and telling lies against the Quadcom. Hindi naman ako lamang ang tinira dito, but the whole of the committee. And it is incumbent upon the leadership of the Quadcom and the House as well to take action on this. Because I think he is under preventive suspension. If I'm not mistaken, because involved siya dun sa pagkamatay ni Barayuga, he is under preventive suspension. Okay. Kung he is under preventive suspension, somehow you can relate that he's doing this because yun na nga, trying to get even with us. So, sana wag sa ganun. Wag sa ganun pamamaraan. We are all, well, I believe that we are in the democratic way of our government and okay lang yan. Sa harapin na lang namin yan kung ano mangyayari. And we will talk about it. Grabe, no? So, involved pala siya sa pagkamatay ni Barayuga. Si Grijaldo. Kaya ang bawi niya, well, alam naman na natin, may confession na dyan sa kay Barayuga. Ganun pala ang sistema. So itong si Grijaldo is involved sa pagkamatay ni Barayuga at alam naman natin na may mga nag-confess na dyan May 2 pulis na nag-confess dyan. Kay Barayuga, sa Barayuga murder. At nadiin dito sa Barayuga murder si Colonel Garma. Ayun, si Garma. So kung may iipit pala itong, nakaano na pala siya, preventative suspension, mga kawatsero. Ibig sabihin, wala na siya sa posisyon. Suspended siya. Although, well, nasa posisyon pa siya. Pero hindi siya nagtatrabaho. Hindi siya napasok. Baka nga nakadetain pa yan sa detention ng krami. Kasi mga kawatsero, kapag siya ay napatunayan na isa siya, sangkot sa mga pumatay kay Barayuga, yung dati executive ng PCSO, sigurado hindi lang siya kulong, dishonorable discharge pa siya. Hindi lang siya kulong, dishonorable discharge pa siya.
burado lahat ng benefits niya. Eh kung nakapuhunan na siya ng 20-30 taon dyan, di good luck. Burado lahat yun. Parang wala kang ginawa. Parang hindi ka naging pulis. Ganun na mangyayari dyan. Siguro sa kanya, sa isip niya, okay lang ako makulong, walang problema eh. Kung yung mga pamilya ko wala nang kakainin kasi wala na akong benefits. Hindi ko makukuha yung retirement benefits ko. Ang laki pa naman ng retirement benefits ng PNP, guys. Ang laki, mga kodyero. So, siguro siya yung pinakamadaling paikutin. Dahil nandoon siya eh. Nagpunta siya sa hearing eh. Which is also, pwede rin kaya na ipinain itong si Grijaldo ng Garma? Pwede ba yun? Possible. Possible. Baka naipain itong si Grijaldo ni Garma. Para tawag dito, i-derail yung mga usapin dyan sa Quadcom. Because we don't know kung gaano ka, baka malay natin, influential pa rin si Digong kay Garma. Hindi naman natin alam yun. Malay natin. It's possible. Pero feeling ko, hindi naman siguro isusugal yun ng mga abogado na kasama niya. So kung sinet up ni Garma yung lower house, na-set up din niya yung kanyang mga abogado. Kawawa naman yung abogado, nananahimik eh. Oo. But ako, mga kodyero, hindi ko na lang isinama sa video na to eh, pero may sinami din si Kong Dan Fernandez. Ang sabi niya na itong si Grijaldo ay isa sa mga bata ni Bato sa PNPA, if I'm not mistaken. Parang ganun. So, most probably, kung ganun, medyo alam nyo na yung direction. Pero, parang mas lamang lang kasi yung idea na si Grijaldo ay naiipit ni Bato. Dahil siya ay, kasabwat sa pagpatay kay Barayuga. Parang ako, mas leaning ako dun eh. May ganong klaseng conspiracy. Personal opinion ko lang naman yun. But, in the whole scheme of things, kung titignan natin yung buong picture, in the greater scheme of things, ano ang objective dito ni Grijaldo? Bakit to sinabi ni Grijaldo? Alam naman niya hindi siya resource person eh. Alam din naman niya na hindi siya pinaupo bilang resource person sa Quadcom. Alam din niya. Alam niya lahat yan. Kaya nga sabi ko kanina, mas maniniwala pa ako kung umupo mismo si Grijaldo eh. Kaso hindi. Hindi naman siya umupo bilang resource person sa Quadcom. So what does that mean? It seems mga kotsero, na si Grijaldo ay isang setup. Pinain sa Kongreso, sa Senado, to undermine the proceedings happening in the Quad Committee. Kasi alam nyo mga kotsero, ako iniisip ko, imposibleng sinadya ni Bato na papuntahin doon si Grijaldo eh. I'm assuming, this is just an assumption, di ako sure. I'm assuming, pinapunta doon ni Garma, si Grijaldo. Most probably kasi sila yung magkasama. At si Garma din na nagsabi na merong, na isa sa mga makakapagpatunay sa reward system ng drug war ay si Grijaldo. So most probably, si Garma ang nagpapunta. Ang tanong na lang is, sino ang nagutos kay Garma? Is it herself? Siya ba talaga yun? Siya ba talaga yun? Yung nagpapunta out of the goodness of her heart? Or
inutusan siya. Either ni Digong or ni Bato, we don't know. Ganun lang kasimple. I'm leaning towards feeling ko na pick up lang to si Grijaldo after. Baka nagsabi itong si Grijaldo na sabi niya, Senator Bato, pinatawag ako. Pinapapunta ako ni Garma sa Kongreso, sa lower house. Pinapapunta ako tungkol sa drug war. Ayun. Tapos sinabi na ni Bato, sige. Tingnan mo lang kung anong pwede mong makuha dyan. Anong pwede natin gamitin. Ganyan. Ganun lang yung naisip ko. Basic, di ba? It's very, kasi alam nyo mga kochero, wag natin masyadong i-overcomplicate ang nangyayari. Usually, the simplest explanation is the correct one. So, most probably ganito ang nangyari. Sinabi ni Garma kay Grijaldo, alam mo yung reward system, di ba? Papuntahin kita dito, sabihin ko may alam ka. Oh. Pagpunta doon, edi ito si Grijaldo, tawag siya kay Bato, Senator, ano na? Ito, pinapapunta ako. Yan na lang yun. Kasi alam na natin. Tanim Marites pala. Most probably, Tanim Marites yan. Gawain mo talaga sa politika yan. Diyos ko, ginagawa talaga yan. So, ngayon, alam nyo mga kochero, si Garma, desperado yan matanggal sa detention. Gagawin niya ang lahat para matanggal siya sa detention. Lahat ng pagpa-participate gagawin niya para matanggal siya sa detention. Which, in return, syempre, gagawin niya yung gustong makita ng Quadcom. So, if one way to do that is to prove that there is a reward system, edi yun ang gagawin niya. Papatunayan ko na may reward system. But, syempre, si Grijaldo, wala namang mawala sa kanya. In fact, may nabunyag pa nga sa kanya. May nabunyag pa sa kanya dahil sa Quadcom. So, kapag na-discredit niya yung Quadcom, absueldo rin siya. Diba? Ganun lang kasimple. Pag na-absueldo siya, pag na-discredit niya si Quadcom, discredited din yung mga sinasabi tungkol sa kanya. Ganun lang kasimple yun. Doon lang naman lumabas yung kaso ng kay Barayuga sa Quadcom. Ganun lang kasimple yun. Pain lang yan. Ganun lang kasimple yun. Wala namang ibang dahilan Sino bang magbe-benefit pag na-discredit ang Quadcom? Di ba si Bato? Di ba si Grijaldo? Sila yung magbe-benepisyo dyan Di naman si Garma. Si Garma, magbe-benepisyo siya kapag kapag napatunayan niya totoo yung reward system. Ang tanong, magpapakita ba siya sa Quadcom pag pinatawag siya? Kasi ganun din naman yan Di ba, ang yabang-yabang ni Bato, sabi niya, next hearing, kailangan nandito na si Kerwin Espinosa, si Leonardo, tsaka si Garma. Ganyan-ganyan. Ba ganun-ganun si Bato? It goes both ways. Pwedeng ipatawag ni pangalan ito? Ng Quadcom si Grijaldo. Gigisahin siya dun. Yari siya. Yari siya dyan. Oo. And sa akin, okay lang yun. Okay lang yun. It's about time. It's about time na kailangan ng ilang paso si Digong. Seriously. He's done so many crimes and he's getting away with it. Tawag nila. Okay lang yun. Tapos etong si Garma, si Leonardo, tsaka si Espinosa, pumunta sila sa Senate. Harapin nila. Para masaya. Harapin nila para ma-build yung credibility nila. Harapin nila para ma-build yung credibility nila. Kasi otherwise, wala lang. Parang, sa Quadcom lang naman kayo nagsasalita. Sa Senate, hindi.
Kaya nga mas tama nga yung sinabi ni Congressman Barbers mag-bycam na lang. Total naman, iisa lang naman ang resource persons nyo. Iisa lang naman ang kailangan yung mga tanongin na tao. Mag-bycam na lang. Ayaw nila. Mas maganda kung bycam yan. It's just a matter of deciding kung sino magpe-preside, sino magiging chairman. The upper or the lower house. Pagbotohan na lang nila. Majority vote, separate voting. Parang syempre, ang weird. Anyway, ganun talaga yun. Ganun talaga yun. And, etong si Bato, pag ang usapan war on drugs, ang isipin nyo agad, wala siyang kredibilidad. O, questionin nyo agad yung motibo niya. Questionin nyo agad yung motibo niya. Kasi siya yung isa sa mga architect ng war on drugs. He should be inhibiting. He should not even be part of the committee. Dapat resource person siya. Dapat katabi niya si Digong na ini-interpellate. Silang dalawa ni Bongo. Dapat magkatabi sila, doon sila sa kaliwat kanan ni Digong. Pareho silang ini-interpellate, silang tatlo, silang Three Stooges. Yun. Tingnan nyo nangyari kahapon. Ang pangit, di ba? Wala kang nakuhang sustansya. Kung wala si Digong doon, walang sustansya yun eh. Buti na lang doon si Digong. Ang yabang ni Digong. Hubris. The hubris of Duterte. Rodrigo Duterte. Umamin siya. Meron siyang death squad. Umamin siya na pinapatay niya yung mga tao. Marami siyang pinapatay. Dodoblehin pa raw niya kung bibigyan siya ng pagkakataon. O di ICC is waiving. Kaso sa Pilipinas is waiving. So that's an admission eh. Nag-ano pa nga siya eh. Naghamon pa nga si Duterte. Sabi niya, do you want me to write my confession here? Right now? Yun. Dapat pinagsulat na nila. Kung tutuusin. Dapat pinagsulat na nila. Hinamon eh. Hinamon eh. Do you want me to write my confession right now? Yan. Sulat. Sana sinabi na lang ni Coco Pimentel. Sige po, I will have your lawyer assist you. Write your confession right now in the middle of this hearing. Mayabang eh, hubris eh. Hubris ang tawag doon. Imagine, tutupi lang siya kay Risa Ontiveros. Ang yabang-yabang niya dati. Tapos ngayon, tupi siya kay Risa Ontiveros. Nagpa-request ng recess. Hindi nakapagsalita eh. Chairman, can I ask for a recess? Bobo, gago. Sorry. It should not have come out of my mouth. But, nautang siya kay Risa Ontiveros eh. Mr. Chairman, recess please. Galing. Galing naman. Master strategist, political genius, art of war, chess master, mahal na yung Pangulong Rodrigo Duterte. Tupi siya kay Risa Ontiveros. Tagal-tagal niyang binira, tapos isang beses lang siya inupuan ni Risa Ontiveros. Tupi. Art of recess na. Ay, naka. Di ba? Naihi? Grabe naman. Naihi siya kay Risa Ontiveros. Grabe naman na si Digong. Dapat hinayaan na nila magsulat dun eh. Nung hinamon, confession. Do you want me to write my confession right here, right now? Go ahead. Di ba? Comsec, kindly get our legal officer, assist former President Rodrigo Duterte to write his confession. Pero syempre, pag nagsalita ng ganon si Coco Pimentel, ano sasabihin ni Digong? I'm joking. I'm just joking. Gagano lang si Digong. Nung una, sabi niya, I'll take full legal responsibility for everything that happened in the war on drugs. Tinanong ni Risa Ontiveros, do you take responsibility for the deaths of Kian de los Santos? Guilt is personal. I cannot. Guilt is personal. Duwag pala ang hayop. Asa na yung matapang? Asa na yung tapang? Hala. Joker.
Anyway, so abangan natin itong feeling ko maghahabla to si Cogdan. Feeling ko maghahabla sila. Hindi ko lang alam kung anong I don't know. Libel, cyber libel, I don't know. Definitely not perjury kasi hindi naman siya nag-take ng oath, hindi naman siya nag-participate. Hindi naman siya wala naman siyang ginawa eh. But definitely nagsisinungaling si Grijaldo. Alam niyo mga kochero, hindi pupunta si Duterte sa Quadcom. Mag-ho kayong umasa. Mag-ho kayong umasa. Napupunta si Duterte sa Quadcom. Abangan na lang natin na maglabas ng committee report ang Quadcom. I think they have everything they need already para mag-file ng kaso. I think they have everything they need to file cases against Rodrigo Roa Duterte. And yung oath ay yung mga statements niya recently sa Senate hearing. So mga kochero, ganito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you in our next live stream, guys. Alright, bye everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?